Let us bow our heads and let us come to prayer. Sumainyo ang baburi, sumainyo ang karangyaan, sumainyo ang kalwalhatian, Panginoon ng langit at lupa. Salamat sa pagkakataong ito, muli mo kaming binigyan ng oras upang marinig namin ang iyong salita. Panginoon, kaawan mo po kami, tulungan mo kami na masalun namin ang iyong salita. Nakita ka po namin sa iyong salita bilang isang tunay na Diyos, isang banal na Diyos na walang katulad. Tulungan mo rin ako sa aking paghatid ng mga salitang ito. Naway kayo ang siyang maitanghal at maitaas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago ko po simulan yung aking part 2 o series sa ating serye, meron daw yata tayong bisita. Nancy Pantoja. Tagalog? Pantoja? From Quezon? Yeah. Cebu. Jennifer Pangilinan po. Kayo ba yung mga Tagalog? Kayo yung Tagalog. Pero from Cebu. Cebuano. Okay. Anong gagamitin yung salita? Hindi ako pwedeng magkapangan. Okay. Halo na lang po, ano? Ano po, first time kayo? I see. Pero wala kayong church. Ganon din kayo. Kayo si Jennifer. Ano po? Christian House. Paras. Okay. So, serye po kasi ito, kaya ako yung tinatanong mo, ibig sabihin eh. May mga pag-aaral na una, tinutuloy ko lang, pero baka meron kayo hindi masalo. So, ang ating talata ay doon pa rin for the second time, yung 6:17 ng Ephesians. Sana'y lagi niyong maramdaman bilang Christian, tinawag tayo ng Panginoon sa Bible ng mga sundalo ni Kristo. So, dapat alam natin yon at ibinigay sa atin yung baluti. Ito yung pang-anim, no? At itong pang-anim, ginagamit ito sa ofensiba. Nandito ito sa verse 17, take the helmet of salvation, o taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang ating focus ngayong umaga ay nasa second half ng verse. Yung salitang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yun ang ating focus sa pangalawang pagkakataon. So tinawag siyang the sword of the Spirit, ano? The sword of the Spirit, which is the word of God. Okay? Ito yung ating pang-atake sa kaaway. Ang salita ng Panginoon. Yung salitang sword of the Spirit,
meron din kahulugan yun, supplied by the Spirit or given by the Spirit. At ang Spirit dito, ang tinutukoy dito, siyempre Holy Spirit, the third person of the triune God. Holy Spirit, okay? The third person. And the Holy Spirit is God. Okay, kaya nga po, yung tabak, maliban doon sa salitang sword of the Spirit, tabak ito ng Diyos. Na ibinibigay ito sa mga saints, sa mga Kristiyano. Kita natin ng Panginoon, hindi niya tayo iniwan sa daigdig na ito na hindi nasasandatahan. Alam niya kasi, tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Remember, ang mundong ito hindi siya playground. Battleground ito sa mga Christian. Ako nung hindi ako Kristiyano, akala ko sa libutan, ang mundo masaya. Parang laro ang buhay. Pero nung ako'y maging mananampalataya at kayo rin, binuksan ng Panginoon ang ating pananaw sa buhay spiritual. That this world, this present evil age, ayon sa Bible, ay hindi playground, kundi battle ground. Okay, at sana malinaw sa inyo yun sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga, alam ng Panginoon, yung kaaway natin, sabi ng Bible, hindi mo naman makikita yan eh. We are not fighting against flesh and blood eh. Malinaw po sa inyo yun? Hindi mo kalaban ng tao. So, hindi natin dapat kagalitan yung tao, labanan yung tao, kundi mga hukbo itong hindi nakikita. So sabi niya, tumayo kayo, sabi ng Ephesians chapter 16, at isuotin niyo ang buong baluti ng Diyos. Tandaan niyo, pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ang kaaway ng Diyos, kaaway mo rin. Ganyan, anya kasimple hindi kasalpantayanan eh. Yung Kristiyano ang tiniya, na ang buri ng Diyos, buri mo. Kita nga, naburi mo, buri. Ano ito? Kasi relasyon, priority, yan Diyos. Kahit gusto ng nanay mo, kung ayaw ng Diyos, ayaw mo. Magiging kaaway mo talaga, magiging kasama mo sa bahay. Remember that. Ako, bilang Christian, at yung sasakop ka na ako, ang sumasakop sa akin si Kristo. Alala niya? So dahil si Kristo, sinasakop ako, nagpapailalim ako sa Kanya. Yung kaaway niya, kaaway ko na rin. Yung kaibigan niya, kaibigan ko na rin. At sino ang kaaway ni Kristo? Ayon sa Bible, yung diablo. Yung kayang minions, yung kayang kampon. Yung kasalanan. Yung ayaw ni Kristo, magiging ayaw mo. Ang iyong loyalty ngayon, kayong asawa, kayong pamilya, kayong presidente, kayong kanino man. Kaya nga si Kristo, tatandaan nyo, Lord siya. He is Lord. Siya Lord. Siya Panginoon. Pag sinabing Panginoon, ala nang litas kayo. Sabi nga ng Panginoon, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Hindi niyo naman ako sinusunod. Kapag si Kristo, hindi mo Panginoon, ang Panginoon mo, yung sarili mo. Basta kung sino yung sinusunod mo, yun ang Panginoon mo. Hindi lang sa inyo. So bakit ko naging kaaway yung diablo? Dati kaibigan ko to Dati, ang sandibutan ito, kaibigan ko. Bari, nung nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang kaaway, nagiging kaaway mo. Gusto niya. Yan ang ibig sabihin ng Christian. Christian. Siya yung vine, siya yung puno, ikaw ang sanga. Isang buhay ninyo. Kaya nga, ang labanan ngayon, nakikita nyo, spiritual. Istong maging Kristiyano ko, born again, kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, pinanganak ka ng Diyos, nakikita mo ang buhay mo, lagi umaayon sa konteksto ng spiritual na bagay. Kaya nga ang tabak na ito, na sinasabing sandata ng Kristiyano, tabak ng Espiritu, hindi mo itabak. Which is the Word of God. Now, ito yung importante yun. Importante. Titibay lang tayo, lalago tayo, magbubunga tayo, mababago tayo. Walang ibang paraan na ginagamit ng Diyos sa buhay natin, hindi ang salita ng Diyos. Really, yes, really.
Yung metong iglesia, may inayos itong salita ni Diyos ay talagang pangaral. Ang mga membro, ang pastor, ang mga leaders ng iglesia, mahihinayan kapag sila ay hindi sumisisid ng gusto sa salita ng Panginoon. Remember that. Remember that. Kaya nga, sword magkabilay. Talagang, balo gusto yung Kristiyano, manuris yun. Sugrado, yung Bible na, pamangan. Alam mo, kapag isang mananampalataya ay hindi nagbubunga, hindi siya nagbabago, ang problema nun lagi sa Word of God. So, minsan kayong pulpito, gusto yung salita ni Diyos, hindi mo talaga ipinangaral, magiging malnuris yung bawat miyembro. Lalo puros lugaw, walang karne. That is the point. Ito yung susi, ito yung foundations. Kinopya ini. Baling himnal, pero buri kang pag-aralan. Ang title ng himnal ay How Firm share ko lang sa inyo, no? Ito yun. Ito, himnal. Ay, opes, kaya malo. Pero buri kaya title. Hindi mo nga maksusulat ko, ikit kaya mo. Yung title na kanta, How Firm a Foundation. Gano'ng katatag ang pundasyon? Di po ba? Now, sabi niya rito, How firm a foundation, O saints of the Lord. Gano'ng katatag ang pundasyon ninyo kayong bayan ng Diyos? Remember, pag sinabi niya ng Bible, saint, Christian. Dahil po, santo, aliwanag ng ating makabadurot kini. Alideg, santo rin Christian. Sige ang Bible, biblically speaking. Kasi kapag sinabing saint, ibig sabihin niyan, pinupod. Tikubos. Pinatawad. So, matayog yaman yung salitang saint. Kaya kayo, kanako, itang Christian saints na mo. Now, kailangan ba ini? Saint ka, ibig sabihin, separate ka, holy ka, antiyan ng lawen yung Bible, kaya ka, ini. Ngayon, how firm a foundation, O saints of the Lord, ang galing nito, is laid for you, is laid for your faith in His excellent word. Ibig sabihin, ang ibinigay ng Panginoon sa atin, inilatag na pundasyon sa atin, ay ang kanyang salita. His excellent word. Yan yung Bible. So, palagpas salita, ang pinakapundasyon supposed to be ng isang Christian, ng isang tagasunod ni Kristo, na ibinigay ng Panginoon, ay ang kanyang salita. Nagustuhan ko daw, what more can He say than to you He has said? Hindi mo rin nasabihan, itong sinabi niya ng Bible, sinabi niya ng Kristo. At sinabi niya ng Kristo, mahalaga yun. Why? Muli lang He is Lord. Ngayon, last Sunday, kung maalala nyo, in-establish tayo. In Bible ba? Saan magaling ang Bible? Ito ba'y kamay lang ng tao nagsulat sa isipan ng tao? Ang Bible ba dumating na lang sa atin? Anong claim ng Bible sa kanya? Kasi bakit siya tinawag na Sword of the Spirit? Okay? Which is the Word of God. Ano naman kanino Naning Sword of the Spirit, the Word of God. O iniing tama. Now, ano ba? Ang sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang Bible ba, salita ng Diyos? Yan piniglaban ng King Faith ini ito yung real issue. This is the real issue. Ano yung real issue? Ito ba ay salita ng Diyos o hindi? Yan ang issue. Dahil nga diba, ay Bible yan, tao yan. Religious book yan. O ordinary libro yan. At yung kitabalik alit-kalit siya, yan. Yan ba paningin mo? Hindi siya magiging sword sa'yo.
Pero ayon sa Bible, kiniklaim niya sa kanyang sarili, all scriptures, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. 2 Peter chapter 1, verses 20 to 21, na ang salitang ito ay merong divine origin. Ibig sabihin ito, in Bible po, ladies and gentlemen, in Bible po, matya po yan Diyos. Masa po kayo, sinulat kayo, ano kayo kaya, bakit mabilis bagya. Mas nagay 2 Peter, diretso mo rin. Tagalog na yung manini. Naintindihan natin. Una sa lahat dapat ninyong malaman, unang Pedro, 1:20-21, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Ibig na sabihin niyan, in Bible, dahil may sulat, kaya nakukwento ng milyari karera. Kung ano yung kasaysayan, kung ano nakita, kung ano yung buhay nila, kung anong estado ng labay, hindi sila nagsasalita ng gano'n. Yung mga nagsulat. To be sure, yes, alang argumento ngayon, in Bible po, sinulat na po talaga ng tao. Clear ya po ita? O bakit? O tao ya po yung gumamit eh. Yan ang masulat ng bibini eh. Ano sulat? Ano ba? Nung sulat niya ng bibini, di bibini yung gumamit. O kaya, nung sulat na yun yung kuneo yung gumamit. Kaya mo, logic mo, gamitan tayo nandito. Now, ang tao, kasi gagamit dito. So, ano yung kinasangkapan? Ang tao. Subalit, aliwa yung tao yung inspire. Ali, salitang ni sulat. Ito yung sa dining inspiration. Aliwa na yung tao. Then tao kasi, so tayo natin yung Bible, yun na yung sulat. Fisherman, ating hari, ating emperador, ating pilosopo, aliwa-liwa stato, mayaman, mahirap. Nakalang may sulat kanyan. Kaya lang, para silang nasa isang barko, tinatangay sila ng hangin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ginamit ng Panginoon yung kanilang personality. Them author can at least 40 authors. Iba-iba yung estado, iba-iba yung panahon. Ang mga taong ito ay kinasangkapan ng carried away by the Holy Spirit. Man spoke from God, being carried away by the Holy Spirit. Remember, man spoke from God. Sila'y mga taong nagsalita mula sa Diyos. Diba, lanyang makayaresto kayo. 21. Sabagat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, hindi ang mga tao hindi nagsalita sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sabihin kayo paminsan kayo. In Bible, nabiriyanan ng tao, isulat siya. Malinaw sa inyo yun? Halimbawa, yung salitang, gawaya ang tao yan. Saguli mo. Ang Bible, hindi ginusto ng tao na maisulat. You know why? It condemns man. No, halimbawa, sulat yung tao hindi. Kaisipan ng tao sulat niya. Kukondemn na yung kanyang sarili. Binubulat-lat niya, nilalabas niya yung kanyang baho. Sa isang kasalanan. Kasi ang Bible nagsasalita kung ano ang tao. Ano ang tao? Ang tao, man is a rebel. Ang tao ay makasalanan. Ako, ang buhay kayo, kaya harapanan ng Diyos, guilty tangan. Yan nga dong bisita, guilty la rin eh. Guilty ko, guilty tangan. Kaya ang mata na ni Diyos. Ibig sabihin, gusto nga kaya kami ligtas, kami patawad kayo kasalanan. Kamatay mo, sigurado ang miyatulan. Makanya ka ultimate, ganyan talaga katindi ang mensaya ng Panginoon. Kaya kung manwala na aksidente, makaluklukukin. Kasi kailangan niyang magsalita yung Diyos kaya. O bakit? I tell you why. So, bakit hindi ginusto ng tao? Halimbawa, okay, yes, ano ang argumento? In my Bible, sinulat niya ng tao, yes.
Pero sabihan ko po kaya kayo, yung kaisipan, yung laman, yung substance, yung mensahe, galing ito mismo sa Diyos. Kung wala ka nito, wala ka rin Diyos. No offense. Kayo mo open. Kung wala kang Bible, wala ka rin Diyos. Maybe religious ka. Maybe yan din kang religion. Pero hindi yan ang usapan natin. Pinag-uusapan natin dito, yung mismo salita ng Panginoon. Nano yung barometer para sabi mong kaluguran ng Diyos. Sinasabi ng Jesus Christ, if you love me, keep my word. As simple as that. You love me? Oh, Lord, kaluguran na kayo. Emotion. Nasinabi ng Christ, keep my word. Abide in my words. Okay. So, naniniwala kayo, ito mismo, salita ng Diyos. Okay. Ito yung tanong ngayon. Nare-realize nyo ba sa tuwing binabasa nyo ito? Okay? Yung sinusulyapan nyo, binabasa nyo, yung aklat ng Bible. Alam nyo ba yung pahina nito? Hindi pangako. Ito yung mismo salita ng Diyos. Alam niyo ba kung anong klase yung aklat ang nasa inyong kamay? Last Sunday, sinabi ko na kay miracle book yun eh. So, I-establish tayo. Kaya rubo may sulatin Bible, huling muri natin tao. Di, may sulat yung Bible, huling muri natin Diyos. This is the word of God. Okay, now tignan natin yung kanyang claim. Ang Bible ba talaga ay salita ng Diyos? Yes. First, ano yung unang claim ng Bible? Ano ba sinasabi ng Bible tungkol sa kanyang sarili? Bali naman po, sakit na rin tao eh. Sabihin kayo po kayo eh. Isakit na po ng yato, ng lipunan, ignorante na rin tao ng Diyos. At nilang religion, ay kilala ng Diyos. Pero yung manwala, yung Pilipinas, Christian country, aliyo. There is no such thing as Christian country. Naintindihan niyo ko po? Aliwain po yung religion, aliwain yung relasyon. Di pa pareho ito. Then what yung religion, alam ng relasyon. That's why ng Jesus Christ, you honor me with your lips, but your heart, ang kayong puso, malawot na ako. Yes, your lips honor me, but your heart. But when, I think you're ready, pero yung kilala, basta niyo tayo Matthew chapter 15. Now, anong batiyan dyan? That's why yung si Jesus Christ kayo, lagi niyang sinasabi sa kanyang mahalagan. If you abide in me and my words abide in you, abide in me and my words abide in you. Ano yun? Relationship. In Diyos, relasyon nyo. Para alasan anong ibig sabihin ng kumikilala sa Panginoon? Now, establish tayo ngayon Anong klaseng aklat ang Bible? First, infallible. The Bible claims it is infallible. Ano yung sabihin infallible? Alayang mali, without error. Flawless. Without blemish. Psalm 19 verse 7. Ano sinasabi ng Bible sa kanya? The law of the Lord is perfect. Tingnan natin yung Psalm 12:6. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita. Gaya ng pilak na sinubok sa hurno, sa lupa, na 7 ulit na dinalisay. Ano ang salita ng Diyos? Pure yun. Yung salita ng Diyos, perfect yun. Puro yun. Infallible yun. Alayang mali. Siguro sabihin ako, Pastor, bakit na puro yung tao? Nagkakagulo sila. Bakit isang Bible lang? Aliwa yung Bible yung magulo rin tao. Kasi mali, bakit? Kasi lahat tayo ay fallible. Mga tao tayo mahihina. Okay? Remember this, my friend. Mo na naintindihan yung Bible nung yan, buklat ng ginukaya ka.
Bali, bakit? Kailangan mo born again. Isto nga kami born again, alakan ba yung puso, may akit yung Diyos ng mo, hindi salita niya. Bago mo makilala ang Panginoon at makita mo yung kagandahan at kabanalan ng Panginoon, sabi ng Ezekiel, dapat bibigyan ka ng Panginoon ng bagong puso. To know Him, to fear Him, to obey Him. May atok yan yung Ginoo. Karaya nga liwan ba ako nalaban ba yung puso, may akit yung Ginoo ng ninuyaw. Nasusuklam sila. Kita mo siya, hindi ka makatagal. Ayaw ng tao sa Diyos. Ayaw mo sa Panginoon. Hindi ko siya makita dati. Para yung tao, kilala mo yung Ginoo. Remember this, kailangan ni Diyos dinanakamba yung puso. Ano ng Ezekiel? At kapag meron kang bagong puso, ano makikita mo? Wow! Dating Bible, ano ko lang to pampatulog Gusto ko makatulog, magbabasa ako ng konti, makakatulog ako. Kapag yung pulpito kanina, mag-block po kanina. Pero nung binuksan ako ng Panginoon, kinahabagan ako ng Diyos. Alam niyo ba, naging pagkain sa akin. Dati, boring niya ako Kaya yung Diyos. Alam niyo ba, ang Diyos ang pinakamaganda sa lahat, wala siyang katulad. The beauty of His holiness. Na siya'y holy, na siya'y banal, na siya'y matuwid, na siya'y pag-ibig, na ang Diyos na ito'y dakila. Siya ang Diyos ng Biblia, siya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya ang humugis sa tao. Kailangan ko ba makikita? Oh yes, pakaranan na yung asamba, yung Diyos na ngayon mo makikita. At paano mo makikita yon kung hindi niya bubuksan at bibigyan ka ng bagong puso? That is why, akit siya ngayon makanan niya kahalaga. Unless a man be born from above, he cannot see the kingdom. Mag-preach yung ganyan, ako nga nakityo? O yung Diyos? Ay muli na kayo, ako nga nakityo. Paano yung pasasamba ang Panginoon? How can you worship the Lord in the beauty of His holiness? Ano kailangan? Kailangan mo makita kung sino siya. At paano makita? Sa makita ng kanyang salita. Magugulot ka ngayon. Bakit yung iba hindi makasunod sa Panginoon? Raya kakiting gino alala kasi iba yung puso. I agree. Nung ngayon ko pa Kristiyano, lukluk-lukluk yan. Sabi ko, nag-attend ko, Manila pa yata. Siyempre, kilala yung gano'n. Ala kong ba yung puso Yung puso ko, bato Wala akong makita sa word. Hindi ko makita yung word. Sa akin, ordinaryo aklat lang ito. Lalo na, very Catholic kami. Very Catholic. So, yan lang sa akin. Religious. The point is, sinasabi natin that God is good, that God is great, that God is holy, that God is righteous. Kailangan mo bang makita yun? Yes. Para sa ganun, mapaglingkuran mo siya, mapasalamatan mo siya, umawit ka sa kanya at magtiwala ka sa kanya. Dahil kung sin siya at ang ginawa niya sa iyo. At saan makikita yan? In His Word. Learn na in 1 Peter chapter 1, verse 23. Ayan. Tingnan yan, Tingnan yan. Ipinanganak na kayong muli, hindi sa binhing sira, kundi nang walang kasiraan. Sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Wala niya, bakit kikirain na yung tao? Sabagat lahat ng laman nino, tao. Ano yung tao? Yung tao, dikot siya. Kaya lahat ng laman, ano? Damo. Anong damo? Anong damo? Nothing. Without the Word of God, you're nothing. Bakit? Mabibiyak ka mo kayang material Malago nga yan, bukas salina ka. Malusog ka yan, bukas salina ka. Pansamantala yan Hindi ko sinasabing masama yan. Kaya lang, yung unang kapanganakan natin, flesh.
Itong pangalawang kapanganakan natin, spiritual word. Tayo ay nag-aaral ng walang kamatayang salita. Kami po na yung atuwa na gagani. Kanyang bayo gagati, ala na yung manini, apat siya postini. Pag makabayti, wala pa kayo nun. Hanggang ngayon, yan pa rin nag-aaralan mo. Why? Because the Word of God, ano po? Walang kamatayan. Ito pa rin, tumanda na eh. Alam niyo na yung itsura ko, dati-dati, anak mo na kanya. Kanito, pogi ara, ngani, apo ara. No problem. Kaya itong first time na, gusto na po. Bisa na kayong pogi. No problem. Pero yan pa rin na pinag-aaralan. Sino may mga kasabay ko dito? Anak na pa, di kami rin. Matuwa kami, senior na kami. Sinasabi ko lang sa inyo, maganda yung born again. O yan, o. Sabagat lahat ng naman ay damo at ang lahat ng kalwalatian na gaya ng bulaklak ng damo. Kalwalatian hindi tayo, buri sabihin, ito kaya pwedeng pagmarul. Lago, pera, kabyasnan, prestige, ranggo. Lahat ng pwede mong sabihin na sa'yo. Nagbibigay sa'yo ng saya. Ano yan? Lahat ng kalwalatian, gaya ng bulaklak, ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanda din. Tingnan natin. Bali ng salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangangaral sa inyo. This is the good news of God's Word. Ito yung salita. Nanay ng attraction kayo ni Great I Am. Nang attraction kayo ni the Word. Okay? Ako yung tayo ka rin, turo-turo kayo ni mag-immerse kayo yung Word. Study, read, immerse, then meditate and pray. Alam kaya kasi sikreto kayo nung iingi ka, mag-grow kayo sa salita. Kaya knowledge, kaya understanding. Ewan naman kasi preaching, alam ito eh. Ayan ang sikreto eh. Aliwan naman sikreto, dakal kayo. Aliwan naman yung issue ko ito eh. Importante kayo ni salita ni Diyos. Priority. Okay po. Diyan nanggagaling yung tinatawag na revival. Buhay. Ayan, ano yun? Pag sinabing born again, ano yung ibig sabihin born again? Isa yan, ano yun? Ipinanganak muli sa salita ng Panginoon. Ngayon, di ba na pagkain mo? Ibig sabihin yan, hindi ka lang namubuhay sa physical, kundi sa spiritual. That man shall not live. Sasabihan na ng Jesus Christ, sasabihan na ng authority, sasabihan na ng Jesus Christ. Hindi pwedeng mabuhay lamang sa tinapay, sa material ng tao. But by every word that proceeded out of the mouth of God. Sabihin nun, hindi lang sa physical, hindi siya isang spiritual. At kung spiritual ka, kailangan mo ng spiritual na pagkain. Remember, pag sinabi kong Bible, spiritual. Okay? Spiritual. Pagkain ito, mismo salita ng Panginoon. Ano sabi diyan? Hindi siya dilipas. The spiritual thing. Okay. Kung masarap ang ulam mo, edi okay. Kung may bahay ka, edi okay. Kung may kotse ka, edi okay. Pero huwag mong kalilimutan na meron din pangangailangan ang yung spiritual na buhay. It's not enough. O yang pera, tsura kaya ka, nung salita ni Gina, bago, para ka lang unggoy, ano yung Bible? Isang hayop na mamamatay na walang kabuluhan. So, yan ang isa. Ang salita ng Diyos ay without error. Alaya kung mali yung Bible.
flawless sinine, without blemish. Paano yung translation? Minsan nagkakaproblema sa translation. But boy, the Bible is ang mensahe. Pwede mo na di ba yung mensahe ng Ginoo? Yung mensahe kanina, iyan mo rin yung mensahe kanina, the same. Kaya po, infallible yung isalita na ng Diyos. Ibig sabihin ko, pwedeng magkamali. Minsan kami po magkamali kami, pero isalita ng Diyos sa Diyos. Okay? 2. Isalita ng Diyos, kompleto yan. The Word of God, ang salita ng Panginoon ay ganap. Babasahin ko sa inyo, sinulat ko para madali. Okay? Sinulat ko sa papel. Ito yung sabi ng Revelation chapter 22, 18 and 19. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya. Ang aklat na ito, kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay mag-alis sa mga salitang aklat ng propesiya, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Kaya dagdag bawas yan. Yung Bible, wala kulang, wala labis. Siya'y kumpleto. Sa lahat ng naisulat dyan, kung ano yung gustong matutuhan mo tungkol sa Diyos, yung Bible, alayang kulang. Kumpleto yun. Pag dinagdagan mo yan, hatol sa yan. Pag binawasan mo, ganun din ang salita ng Diyos. Now, ilang aklat ang Bible? Baloy mo rin sabihin ng Bible? Greek word, Biblia. Ano yung sabihin ng Biblia? Books. Hindi book. Books. The 66 books. Ano yung Old Testament? Ilan aklat dyan? 37. Ilan ang New Testament? 29. But they are one book. Ang Biblia, ibig sabihin books, ibig sabihin collection yan, writings yan. Kumpleto lang rin. From Genesis to Revelation. Tungkol sa tao, tungkol sa kasalanan, tungkol sa Diyos, tungkol sa langit, tungkol sa lupa, tungkol sa impyerno, tungkol sa kahatulan, tungkol ngayon, tungkol sa darating na buhay. Complete! Lahat na aklat na sinulat dito sa lupa, may kapintasan. Pero hindi ang salita ng Panginoon. Gulat ako dito. Yan nyo, mantakin mo nyo, ilang translation sa buong daigdig meron ng Bible. Libo-libo. Nung naning lengguwahe mo, meron Cebuano ng Bible, di ba? May Tagalog, may Kapampangan, may Ilocano. May mga katutubo. Bakit ganito ang ginagawa ng Panginoon? Bali po, huling panahon, magpakilala yung Diyos. Mapalad na rin ang taong may kirandam. Huling, kasi datangin pamano ko wala pa dito, datangin judgment. Ang tiyak na darating sa tao, kamatayan, and judgment. Yung drama kaya nga itong iti mayari nga. Sasabihan na ng Bible yan. Ating hangganan yung kaya gana-gana. Ing saya, ing nanuman bagay, pati kasalanan, lahat ng pangyayari sa daigdig na ito, mayroong katapusan. Bakit? Sinabihan ng salita ng Diyos. Ang lahat na gustong mangyari ng Diyos at gusto niyang mangyari sa atin na matutuwa natin, ay kumpleto. Yan ay sinabi ng salita ng Panginoon. Yung Bible complete yun. Pati niyang history, pati niyang propesya. Yan po yan. Pati niyang pang everyday life. Meron siyang doctrines. From Genesis to Revelation. Wow. Eko pa ba? Kung baka nang sumisid, paano ito talaga magde-delve or
lalalim pa yung ating pag-uusap tungkol sa bagay nito. Hindi lang siya infallible, complete, then authoritative. Authoritative. Ano yung sabihin ng authoritative? Well, di na may kaya dictionary, yung salitang authoritative, yung linwan, higit ko, kaya kamalapit, is makapangyarihan. Ano yung sabihin ng makapangyarihan? Wala nang tataas pa dito. Please listen. Alam nyo rin sinulat ko. Masulat, yung Bible. Ito sinasabi, Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. Langit, lupa, makinig ka dahil ang Diyos ay nagsasalita. Anong lupa? Lahat ng kulay, lahat ng kultura, lahat ng prestige, lahat ng estado, lahat ng buhay, walang mahirap, mayaman, maliit, malaki, may pinag-aralan, wala, lahat ay makikinig ng salita ng Diyos. Why? Authority natin eh. Authoritative nga ang Bible eh. Sinabi ng salita ng Panginoon. Kapag ang Diyos nagsasalita, ang gagawin mo, shut up. You shut up. Anya sinabi na ni Nicodemo, tandaan niya Nicodemo, kay irambo na nga ni Banti, pariseo niya kanito, bala mo, kardinal yun. Niyaning panahon na ito. Nung sinabihan siya ng Panginoon, kaya magtaka Nicodemo, kailangan niya bibaitin na ang pasibayan. Ano ibig sabihin nun? Sabi ni Nicodemo, alibo, makanyan. Bakit at kailangan mo bibaitin? May magbalik pa yung atya ng hindan. Wala mo sabihan ng Christ, shut up. Istungi ka na yung salita yan, period. Kasaya ng Jesus Christ, all authority in heaven and on earth has been given to me. So go to the whole world and preach the gospel to the whole creation. Lahat, punta na nyo rin magbibigay ito. Hanggang bansa, pangaral niya, maya pabalita, hindi kaligtasan. Yung salita na ng Diyos. Bakit? Sabi niya, ang mga makikinig, maliligtas. Ang mga maliligtas, babautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bakit gano'n? Authority yan. Ang hindi makikinig ay mapapahamak. Pag ang Panginoon nagsalita, let us keep silent. Be silent before the Lord. For the Lord. Magsalita hindi do. Hindi kayo, halimbawa, ako makikinig, magsalita ako magsalita. Wala na akong kwenta eh. Yung pakiramdaman, wala na akong say. Hindi. Wala yung sasabihin kayo, word of God. So, anong gagawin nyo? Pay attention. Part of your worship, give reverence to God. Makinig kayo. Nagsasalita ako dito. Ano yung niyuyuko mo, mga ganun ka lang. Hindi, makinig ka. Tingnan mo kung mata sa mata. Hear the word of God. Why? Authority yan niya. Kahit presidente, kahit senador, kahit politiko, kahit taiko, kahit sino, lahat ay makikinig sa Diyos. Kilala itang bayong yan eh, manood akong YouTube. Yung Laguna, Yang Hong Kim, the highest IQ, the smartest person in the world, at yung IQ 276. Hindi na. Magagaya nga eh, yan pera-genius, pabilo kaya ito. Limpasano pa rin minun ng genius. Korean yun. Naroon believer yun, mananampalataya yun. Ano sasabihin kayo ni? Eh ano kung genius ka? Dating genius ka yung Diyos. God is no respecter of persons. Well, salamat, naging believer yun. Korean din kayang sasabihan. Korean din kayang sasabihan ka rin kayang testimony. Jesus is God. He's the way, the truth, and the life. The Bible is perfect, final, and eternal. Alang yung King. Sasabihin kaya mo yun kasi kaya may itong tao ang tini IQ.
Sabihan niya yung Bible, perfect yun, eternal yun. Oh yes, yung Bible, eternal yun. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Akit siya. Kinonfess niya yung sarili naman, Jesus Christ. Meron niyang tao talagang. Siyempre, aliway level eh. At saka yung YouTube yan eh. Akit siya, manwala kaya second coming. At yung muling sinabi na kanin that the Bible is perfect. Yung Bible, may pwedeng buy one, may pwedeng update. Kailangan kapag nagsalita ang Bible, makikinig ka lang. Kasi authority yun. Pag sinabi ni Christ, period. Yan akong halimbawa. Yung tao, tila niya gender. O at ngayon yung panahon na ito, pati lalaki po lalaki, kakasal mo. Babae po babae. Ngayon yung panahon na ito, tinahin tao. Kahit na lalaki siya, pag ginusto niya maging babae siya, babae yun. Gustong lalaki, design maging babae, babae yun. Babae ko. At yung lawit ka yan babae ko. Okay. Balo yung lawit na yan. Lama sa mga sinabi ko naman, lawit pag ginusto niya, okay, sasabihin ng LGTV, lalo na Amerika, maglaban na rin, lalaban lang patayan. Sometimes, nakikita ko yung mga evangelist na sa kalsada, nag-preach ng Word of God. Naku, kulang na lang sunugin na sila kapag tinatamaan yung mga LGTV. Nakapapanood mo ba? Bakit naman mo kami, ang kinisayahin, kinikip masaya. Makanya, agang pagkalam kayong heaven, wala agang pagkalam kayong Diyos, wala agang pagkalam kayong Kristo mo. Ewan mo kaya bakit naman? But boy, this is, hindi nang authority. Sasabihan mo na yung tao, ang lalaki, babae, at yung talagang alanganin. Ngayon, ano sinasabi ng Word of God? God created man according to His image. He created them male and female. Period. We take authority. Istoryin ba yung salita? Shut up. Kaya ka mga authority, authority. Mong sabihan, po, nilangaan lang ating bakla. Pinigyan ang Bible, At saka, reality yan. Nakikita mo sila, masaya sila. Pakialaman mo rin. My point, hindi yung nakikialam. Ang punto ko, kapag sinabi ng Panginoon, babae lang at lalaki, ang pwedeng ikasal. Period. Bakit? Yung authority. Okay, already ba rin yung controversial issue lang rin Anong Christ? John 14:6. I am the way. Ano pa? The truth and the light. Okay? No man comes to the Father except by me. Buri na sabihan, ang daan patungo sa Diyos, sa langit, exclusively sa langit. Paano yung mga tao nagsasabi, kaya, o yan yung kapanwalan mo, dito ako, dito siya, dito ako, dito siya. Pero pagdating ng araw, magtatagpo rin tayo sa langit. Is that right? Kaya ka pala, nakaladalang papunta ba, kalupa ng Oprah Winfrey. Lalay Oprah Winfrey na yun, ng bilyonera ng Amerika. Kakukulto ito Magliliya Leading yung religion, gusto na rin. Wrong. I-Christ siya ang gusto, dahil yung religion, malila. Bakit na naman? No man comes to the authority. Scripture na naman I-Christ kasi yung magsalita, ako yung dalan. Alam ni Raskinib pa. Anong ngayon ka ba yung ako mo? Buri mo sabihin kanya, hindi hanggang paniniwala, malila. Ayon kang Christ, huling authority. Cruel na naman, sobra na naman. Demanda ko niyo yung Bible, naliwa ko. I-Christ yung magsalita. Now, tama ba si Christ? The only way, the truth, and the life, no man comes to the Father except by
Hindi. O, pag sinabi ni Christ, o yun na naman papasok tayo, ganun katalas ang Bible. So, period. Kaya pwede Mary, ang magindalan mo. Pwede mong sabihan, hindi, kakoy daw, okay, kaya kaya yan. Pero kaya Bible. Alam pwede rin religion. Kung pwede, alam nino, nalilagay church sa, alam. Great yan. Hindi. Papasok ka dito, mariligtas ka. Siya nagsabi no. Okay, bye. So, pinag-usapan natin dito, the Bible is the final authority. Ang titata mo ka-loyalista kay Bible, salita niya ng Diyos yan eh. So, infallible, walang mali, complete, authoritative. Siguro magtatapos muna tayo dito. Effective. Inulit ko kung bakit ang salitang ito ay salita ng Diyos, infallible, complete, authoritative, then effective. Ano ba effective sa Tagalog? Bisa. Kung nanda kayo, magbisa yung salita ng Diyos. Okay. Ako mabisa yun. Nasabi ko kayong testimony ko, I am not the man that I was. Yung relihin ko yan ako binayo. Yung bawa ko yung salita ng Diyos. At yapin ng Diyos. Okay? Kaya niyo napatunayan. Yung Diyos tanti sasabihan, kaya mo lagyo. Kaya salita, puros Diyos, puros Kristo rin. That there is a God who is really there and that makes a difference. In Diyos ay ni at niyang gawang pamagbayo ako. Kaya wala. Noong karayang babayon kaya kayong Diyos, yung palitan niya eh. That is my point. Bakit? Isalita na ng Diyos, magbisaya adwaya taram. 4:12 na ng Hebrews. Ano sabi niya? 55 Isaiah, verse 11. Ang salita ng Ginoo na lumalabas sa bibig ko ay hindi babalik sa akin na walang bunga. Manapay ito'y gagawa kung saan ko siya isiguro. Para itong patak ng ulan pagdating sa lupa, sisibol ang mga pananim. Magkakaroon ng buhay. Alam mo na ang salita ng Diyos ay namumugad sa iyong puso, nababago ka unti-unti. Of course, ang pamagbayo ay automatic. Pero talagang may mangyayari sa buhay mo habang nakikinig ka at nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Kasi nga, mabisa siya. Ako si reliyon ko, hindi niya. Alam ko pagkaroon kay reliyon mo. Hanapin ng Aidan Rodgers, if your religion cannot change you, change your religion. Agree? Nanita sipin kong bali ako. Matalino yan. Doon ako, hanakin yun ako matay. Talagang matay ko yan. Istongin Diyos, ayan nakaliya ko yan. Matay ko kaya reliyon mo. Doon yung kapilang iti, ano ko babayon? Manawayo. Bayo eh. Tapos saan niya mo na? Ano ko mo babayo eh. Makaluklok again, nakikinig ka, hindi ka na nababago. Anong effect ng salita ng Diyos? Hanggang ngayon, ikaw pa rin. Tao kang ma-pride, hanggang ngayon, tila ng banwa, kanyang kapangunan. Hanggang ngayon, tao kang, hindi ka nababago. Ano yung effect ng salita ng Diyos? Ang salita ba ng Diyos, makapangyarihan?
Anong gagawin? Saan ka pupunta? Ako, meron kalimbuhan niya, mag-preach ko yan eh. Hindi lang sa anong bagay. Gusto ko rin mabago at patuloy na mabago. At ginagawa yun ng Diyos sa buhay ko. Masakit nga lang. Alam mo, pag ang Panginoon may ginagawa sa buhay mo, talagang may mga masakit. Para ka lang madalisay, mabago, at maging katulad ng Panginoon. The Word of God is alive. Effective yan, salita na ng Diyos. At bakit? Baywan na kayo eh. Hanapin yung Bible paano nalilinisan ang mga kabataan sa kanilang kasalanan? Ito'y dahil sa salita ng Panginoon. Halimbawa, at yung kayong kasalanan, yan na kayo lelening Ginoo? Hindi ka niya babaguhin? Diyos siya ng pagbabago eh. Alam mo, ang tao, pag pinupugaran siya ng Diyos, makikita mo Diyos sa kanya kung paano siya binantalo. Kanyang pananaw sa buhay. Dating makademonyo, dating makasanlibutan, dating makasarili. Ngayon, ang Panginoon nasasalamin. Saan galing yun? Sa Word of God. Galing mismo sa salita ng Diyos yun. Mag-preach ka, Kenny, nung balo mo, may salita ng Diyos, alayang epekto. Makatabad na. Mag-preach ka, Kenny, nga pulong ba noon, ganyan, makanya po mumura ni Mede. Magaling baba ko. Yung mangidad, doon pulong ba noon, iya pumurin. Walang bago. Anong bago? Oh boy. Anong bago? Ang Panginoon, kaya kami nabago. Tinutulog kanya sa kanyang sarili. This is the word. Magpatutuo ka, yung tao kayo, makiramdam, ikit kayo new life. That you be that new life. Ako magatin ko kayo. Ngayon na magatin ko. Naan-buy ko ito. Okay, ito yung reading ko. Saan kayo? So, ito yung church na yan. So, bago ka ba? Nababago ka ba? Bakit? Yung salita ng Diyos, epektibo yun. O na yung salita ng Diyos, tayo masun. Tayo ba yun? O na tamang kepi. Dahil ang salita ng Panginoon, ay nagdudulot ng pagbabago sa isang tao. Effective yan, Word of God? Effective? Oh boy. Oh boy. Last. So John 8:47. Ito, masusukat niyo ang inyong sarili. I-determine ng talata nito kung saan kayo. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Buri mo nga ba nung kaya Diyos ka nung aliga? O anyway. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito ay sapagkat hindi kayo mula sa Diyos. Clear? Clear? Ano ba yung sabihin nakikinig? Of course, nasa sa puso mo. Malago ka, naging pagkain mo, nasisiyahan ka, tinatanggap mo ang authority ng Word of God. Ayan o. Makanano kung balo, ulitan kayo sinabi ko, makanano kung balo kay kan Diyos, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ka nakikinig, hindi ka kasi sa Diyos. Yan ang soul of the Spirit. Yan ang sandata ng Diyos na ibinigay sa iyo. My final word, anong ginagawa mo dito? Anong ini-offer natin sa salita ng Panginoon? Let's pray. Thank you, Lord, sa salita mo. Salamat sa iyong buhay, makapangyarihang salita. Lahat ng aming tinalakay ng iyong salita, infallible, walang pagkakamali, kompleto, authoritative, effective. Lahat na ito ay katangian ng iyong salita. At ito ay totoo dahil ang Bible ay salita niya. Please, Lord, gabayan mo po kami at paliwanagin mo ang iyong buka sa magitan ng sa puso po namin.
aming sinasangayunan ng Psalm 119 verse 105, that thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Please, Lord, bigyan niya kami libro, Lord. Bigyan niya kami ng libro. Bigyan mo sa amin ang iyong aklat. Gusto namin makilala ka at matutuwan ang daan tungo sa inyo. Please, give us that book, that holy book, the book of God. Have mercy upon us. Please, Lord. Nung ating kaming pibandyan mo munang dili, kay kaming biye. Ngayon panahon na ito. Wala nang higit. Kaya ang salitang permanente at alang kamatayan. Thank you, Lord. Tiruan mo kami kung paano kami mamuhay ng nararapat sa daigdig nito. We thank you for your truth. Thank you sa inyong salita. Please, banalin mo kami ng mga salitang ito. At hayaan mo na ang salitang ito, hindi lang namin maging pagkain, hindi maging gabay namin sa buhay, sa aming pagsasanay, bilang mga lumalakad nakakilala sa inyo. Bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. God bless you.